Unang bahagi ng ating aralin ay tatalakay sa kaligrang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Dito natin maunawaan ang epekto ng kolonisasyon sa ating kultura, lalo na sa panitikan. Mahalaga na ating makita ang mga positibo at negatibong impluensya ng Espanya sa ating bayan. Sa ating balik-aral, gagamit tayo ng isang aktibidad na tatawagin nating tukoy ugat. Dito ay kikilalanin natin ang mga ninunong nag-ambag sa panitikang Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ang mga larawan sa susunod na slide ay iyong maging materyales at magsisilbing gabay para maitala ninyo ang tamang sagot. Sa susunod na gawain, lilinangin natin ang kahalagahan ng mga natutunan. Magkakaroon tayo ng pagsuri upang mas mailapat ang ating mga kaalaman sa praktikal na paraan. Meron kayong 15 minuto para sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano-ano ang mga akdang panitikan ang lumaganap sa panahon ng mga katutubo? Ikalawa, ano ang mga pangunahing layunin ng katutubong panitikan? Ikatatlo, paano ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang mga akdang pampanitikan? Ikaapat, paano mo mailalarawan ang mga akdang pampanitikan sa sinaunang panahon bago nasakop ang bansa ng mga dayuhan? Ikaapat, paano naging mabisang kasangkapan ng ugnayang panlipunan ang panitikan sa panahong hindi pa nasakop ang ating bansa? Sa unang katanungan, ano-ano ang mga akdang panitikan ang lumaganap sa panahon ng katutubo? Sa panahon ng mga katutubo, lumaganap ang iba't ibang anyo ng panitikan tulad ng karunungang bayan. Kasali dito ang salawikain, sawikain at kasabihan. Alamat, epiko, kwentong bayan, awiting bayan at bugtong. Sa ikalawang katanungan, ano ang mga pangunahing layunin ng katutubong panitikan? Ang mga pangunahing layunin ng katutubong panitikan ay ang pagpapahayag ng kultura at tradisyon, pagtuturo ng mga aral at moralidad, at pagsasalin ng kasaysayan. Ito ay naglalayong mag-ingat at magpalaganap ng mga tradisyon at paniniwala, magturo ng mahalagang aral sa buhay at magtala ng kasaysayan at karanasan ng mga katutubo. Sa ikatatlong katanungan, paano ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang mga akdang pampanitikan? Ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang mga akdang pampanitikan upang ipahayag ang kanilang mga karanasan, tradisyon at paniniwala. Ito rin ay naging paraan ng pagtuturo at paglipat ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Ang mga akdang ito ay nagsisilbing tagapag-ingat ng kasaysayan at tagapagturo ng mga aral. Sa ikaapat na katanungan, paano mo mailalarawan ang mga akdang pampanitikan sa sinaunang panahon bago nasakop ang bansa ng mga dayuhan? Ang mga akdang pampanitikan sa sinaunang panahon ay puno ng tradisyon at paniniwala, nakatuon sa mga karanasan ng komunidad at mayaman sa matatalinghagang pananalita. Karamihan sa mga ito ay pasalita at naipasa-pasa sa pamamagitan ng pagkukwento at pag-awit. Ang mga epiko, bugtong, salawikain at awiting bayan ay nagpapakita ng kultura, lipunan at kapaligiran ng mga sinaunang Pilipino. Sa ikalima at huling katanungan, paano naging mabisang kasangkapan ng ugnayang panglipunan ang panitikan sa panahong hindi pa nasasakop ang ating bansa? Naging mabisang kasangkapan ng panitikan sa ugnayang panlipunan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga kaugalian, paniniwala at kaalaman sa mga komunidad. Ito ay nagsilbing tagapag-ingat ng kasaysayan, tagapagturo ng mga aral at tagapag-ugnay ng mga tao. Ang pagbabahagi ng mga kwento at tula ay nagpatibay ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa loob ng komunidad. Ito rin ay naging mabisang kasangkapan
at nagsilbing tagapag-ingat ng kasaysayan, tagapagturo ng aral at tagapag-ugnay ng mga tao. Ang pagbabahagi ng kwento at tula ay nagpapatibay ng pagkakaisa at pagkaunawaan sa loob ng komunidad. Punta tayo sa ating ikalawang gawain. Ito ay tawag na tanong mo, sagot mo. Ang layunin ay nakasasagot sa mahalagang tanong batay sa paksang tatalakayin. Ang panuto ay gamit ang KWHL sheet, bigyan mo ng hinuna ang tanong na nasa loob ng kahon. Sagutin ang tatlong nauunang kahon ang KWH at sagutan ang huling kahon na L pagkatapos pag-aralan ang paksa. So sa K, yung tanong na sasagutin mo ay ano ang alam mo na. Sa W, ano ang nais mong malaman. Sa H, paano mo makita ang nais mong maunawaan. Sa L, ano ang iyong natutunan o nauunawaan. Sa ating ikatatlong gawain, ang layunin natin dito ay nasusuri ang nilalaman ng akdang pampanitikang Pilipino sa panahon ng Espanyol. Panuto, ang mga tula na nasa kahon ay ilan lang sa mga akda na isinulat ng mga bayaning Pilipino na nagpapahayag ng damdamin sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Tukuyin ang damdamin ng bawat tula at ilarawan ang kalagayan ng bawat ng bansa sa panahon kung kailan nila isinulat ang akda. So ito yung mga tula. So basahin nyo mabuti, tapos dito sa kanan, isulat nyo yung kung ano yung damdamin ng tula at ang kalagayan ng bansa sa panahon na isinulat nila ito. So yung unang tula ay mula sa huling pahimakas ni Jose Rizal. Yung ikalawa naman ay mula kay Fray Butod ni Graciano Lopez Haina. Yung pangatlo ay mula sa Impressionist ni Antonio Luna at yung sunod ay mula sa Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto. Yung ikalima, mula sa Katapusang Hibik ng Pilipinas ni Andres Bonifacio. So, isulat nyo ang mga sagot sa inyong assignment notebook. Sa susunod natin gawain ay paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto ng aralin. Sa kasalukuyang panahon, lahat ay naging madali. Paglalahad ng damdaming, mensahe o maging sa pagpapadala ng mensahe sa isang tao. Naging uso ang pick-up lines kung saan ginagamit ng kabataan para ipahayag ang nilalaman ng kanilang puso't isipan. Naglabasan din ang maraming paraan ng pagsulat at pagpapahayag ng panitikan. Ngunit, paano kaya natin malalaman ang mga pangyayari noon? May gusto ka bang malaman? Kung gayon, maaari kang magpadala ng email gamit ang gabay na format. Ang gawaing ito ay ilan lang sa mga usbong na paraan sa pakikipagkomunikasyon ng bawat isa. Ngunit sa pagbabalik-tanaw sa mga nakaraan, lalong-lalo na sa mga akdang pampanitikan na lumaganap noon, ay kailangang basahin at pag-aralan. Kung kaya, sa susunod ng mga gawain at talakayan ay tutulong sa atin upang mas maunawaan at mapahalagahan ang pinag-ugatan ng ating mga panitikan at pinagbatayan sa kasalukuyan. Sa ating ikaapat at huling gawain ay ugnay salita. So ang layunin dito ay nabibigyang kahulugan ang mahalagang salita sa paksang tatalakayin. Ikalawa, natatalakay ang mahalagang pangyayari sa panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. So panuto, magbibigay ng mga paliwanag sa mga salita na nasa kahon. So ito yung kahon. So halimbawa, yung mga salita ay Espanyol, panitikan, pasyon at dasal. So
Isulat niyo yung paliwanag mo kung sa panahon ng mga Espanyol, ipaliwanag mo diyan, lagay mo diyan. Tapos ano yung panitikan, ano ibig sabihin, kung ano naman yung pasyon, so ipaliwanag mo din at saka yung dasal, okey? At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Magandang araw sa inyong lahat.